Opo. Okay, linawin lang po natin. Si Lintang Bidol po ay nakakulong dahil sa in contempt, no? Hindi siya sumipot sa hearing ng COMELEC at hindi pa ito yung election offense niya. Di ho ba, Chairman? Hindi. Yung pagkakulong niya, yun yung kanyang conviction noong 2007 pa. Hindi na nagpakita eh. Okay. After he was cited for contempt. Bubunuin niya ba yung 6 na buwan o aapilan ng mabawasan nito, Chairman? Depende ho sa kanya kasi pwede siya umapila sa amin para ibaba kasi yung contempt is against the integrity of the commission, no? Opo. So, meron kaming discretion na pwede namin ibaba yan. Pero ang amin naman kondisyon, magpapakita naman siya ng kooperasyon, no? Ibig sabihin, dapat ilabas niya lahat ng nalalaman niya at lahat ng katotohanan. Otherwise, siguro bubunuin na lang niya yung 6 months kung hindi naman siya tutulong din. Pero we expect na tutulong siya sa amin kasi lumabas na nga eh. Lumabas na eh. Palagay ko gusto lang niya. Hindi lang niya masabi siguro sa lahat ngayon dahil matagal-tagal na nga ang panahon. Baka kailangan niya mapakitahan siya ng mga dokumentong 2007 para maalala niya kung ano na talaga mga nangyari. Sino ho nasa likod sa paglantad niya, Chairman? May sinabi ba sa inyo? Meron naman. Kasi alam mo, kilala kong personal si Atty. Bidol. No? Opo. Nagkita na kami ni 007 bilang abogado ng oposisyon. Opo. At that time, kahapon, kausap ko siya. Opo. Kami dalawa. Opo. Tinatanong ko siya para makita ko lang kung talaga naaalala pa niya yung manangyari. Opo. Noong 2007. At nakita ko rin ang kanyang credibility. Opo. At yung intention niya na gusto tumulong talaga. Opo. Yan naman ang namin dinedetermine eh. Opo. Kung talaga ba ito, lumalabas lang at baka gusto magpakita lang ng kwento, talagang gusto rin niya magsalita. Sino daw ho yung nasa likod niya? Wala pa siya. Ayun, sinasabi naman niya. Ang sinasabi na niya, nakausap daw niya yung mga ampatuan. Sinasabi ng ampatuan na utos daw yan noong Gloria. Yan ang mga statements niya. Okay. Chairman, maraming salamat po. Good morning sa inyo. Okay, thank you. Thank you very much. COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Pagbuo ng isang fact-finding commission iminungkahi ni Senador Cheese Escudero para imbestigahan ang umano'y dayaang naganap sa mga nakaraang eleksyon. Gusto naman ng mga naulila ni Fernando Poe Jr. na mapanagot ang umano'y nandaya kay The King. Narito ang report ni Cara David. The gravest thing that you have done is you have stolen the presidency, not once, but twice! Sinong makakalimot sa pahayag na ito ng kabiyak ni Fernando Poe Jr.? Galit na nag-ugat sa paniwalang dinaya ang kanyang asawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa 2004 presidential elections. Paulit-ulit man ang paggiit noon ni Arroyo na lehitimo ang kanyang pagkapangulo, nalagay pa rin siya sa sentro ng kontrobersya lalo na nang lumabas ang tinaguriang Hello Garcia recording. I am sorry. Ngayon, tila nagbabalik ang mga multo ng nakaraan. Kasunod ng mga binitiwang pahayag ni dating election supervisor Lintang Bidol na sangkot di umano ang dating Pangulo sa dayaan. Sa panayam ko sa anak ni FPJ na si MTRCB Chairperson Grace Polia Manzares, sinabi niyang kahit halos imposible nang maideklarang panalo ang kanyang ama, bukas pa rin daw silang maisiwalat ang anilay katotohanan. Pero sa akin actually, magkaroon lang ng footnote, magkaroon lang ng asterisk sa mga nilalathalang history books na okay, siya yung umupong Pangulo, pero asterisk, siya ay nahatulan for fraud and cheating. Kaya mungkahi ni Senador Cheese Escudero na tumayong tagapagsalita ni FPJ noon, bumuo ng isang fact-finding commission na mag-iimbestiga sa di umano'y dayaan sa mga nakalipas na eleksyon. Siguro ngayon ang NBI bukas na, hindi tulad dati, na tingnan at i-voice analysis yung boses. Marami naman pwedeng pagkumparahan sa mga talumpati ni GMA. Kung kay GMA nga ba yun at kung kay Garcia nga ba yun. Ang palasyo, katotohanan din daw ang habol, lalo na kay Bidol. The important thing is to know the truth pa rin. Especially on the 2004, if he had any knowledge, if he has any knowledge of any electoral fraud during the 2004 elections, that is something I think he owes to the Filipino people to reveal. Pero giit ni Attorney Romulo Macalintal na naging election lawyer noon ni Arroyo, sakali mang may makitang pananagutan, hindi na raw pwedeng singilin pa ang dating Pangulo kung 2004 elections ang pag-uusapan. Prescribed na kasi yung 2004 elections. 5 years. Para sa unang balita, Cara David reporting.
Sa ibang balita, ihahain na ng DILG ang suspension order laban kay Caloocan City Mayor Recom Echeverri sa loob ng 5 araw. Tiniyak naman ni Vice Mayor Egay Arice na bibigyan niya ng solusyon ang problema sa GSIS remittances. Narito ang report ni James Velasquez. Tila suportado man ang maraming nasasakupan. Sabi ng DILG, sa susunod na 5 araw ay patutupad na ang suspension order kay Caloocan Mayor Recom Echeverri. There is a process if he would like that this be not implemented. And that process requires that he goes court. Pag nagsabi yung korte, hindi. Pero until such time na wala akong order na ganyan, we will implement. Pag natuloy si Vice Mayor Edgar Erice, ang pansamantalang tatayang alkalde ng lungsod. Handa ako mag-take over. At kung mag-take over ako, yung 7 taon mong hindi nasikaso, 6 na buwan, tatapusin ko yan problema sa GSIS. Pero agad niya nilinaw na hindi raw pag-upo sa pwestong ito ang dahilan kung bakit siya nagsampa ng kaso kontra sa dating running mate na siyang naging dahilan ng pagpapasuspende rito. Gusto lang ani ang mabigyang hustisya ang umano'y di pag-remit ng kontribusyon ng mahigit 3,000 empleyado ng City Hall sa GSIS. Kaya ako nagsampa ng kaso para protektahan ang interes ng libo-libong mga empleyado ng Caloocan City Government na binubusabos ng administrasyon ni Mayor Recom. Pero giit ni Echeverri, bayad sila sa lahat ng utang mula pa noong 1997 sa GSIS at suportado raw ito ng mga dokumento. Ang nangyayari dito, kami nagbabayad dahil nag-crash, nag-bug down yung systems computer nila. Hindi na i-post na bayad kami. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Grupong Piston, pinagbabato ng kamatis ang tanggapan ng ilang kumpanya ng langis bilang protesta sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang ilang estudyante naman sa Maynila nag-walk out bilang pagkondena sa hindi pagbibigay halaga ng Administrasyong Aquino sa edukasyon. Darito ang report ni Dano Ticunco. Sabay-sabay na pagdapa o planking ang patikim na protesta ng League of Filipino Students ay ikakasa nilang mas malaking pagkilo sa mismong araw ng State of the Nation address ng Pangulo. Panay siya sabi na tayo ang boss niya. Pero ano sinasabi ng gobyernong ito? Wala siyang ginagawang aksyon para tutulan yung pagtataas ng mga matrikula. Sa Menjola rin sana ang tungo mula Espanya ng mga estudyanteng nag-walk out sa kanilang mga klase pero hinarang sila ng mga pulis. Git ng mga militanteng estudyante, hindi raw tinupad ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang pangakong itaas ang kalidad at antas ng edukasyon sa bansa sa kanyang unang taon sa pwesto. Ang pagtaas daw ng 18% sa education budget, di raw naramdaman. Hindi totoo na tumaas in-adjust lang sa inflation. Pero yung substantial increase, wala tayo nakita. Nagpaula naman ang kamatis sa tanggapan ng Shell sa Makati ang grupong Piston sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike na di raw mapigil ng gobyerno. Ganyan talaga yung kalakaran kapag walang kontrol ng gobyerno. Open sa pang-abuso, open sa price manipulation, open sa overpricing. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Isang babae pinagsasaksak, sinunog pa sa isang motel sa Pasig. Pinatayang 25,000 sako ng hinihinalang smuggled rice na kumpiska sa isang warehouse sa Malabon. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. To make tissue out of virgin pulp, 27